A former Solicitor General believes that the late former President Ferdinand Marcos has a right to be buried at the Libingan ng mga Bayani or the Heroes Cemetery. Roderick Mendoza will tell us why. Insofar as former Solicitor General Estelito Mendoza is concerned, President Marcos is entitled to a burial at the Libingan ng mga Bayani. This is in recognition of his deeds fighting against the Japanese during the Second World War. Ang alam ko lang, yung libingan ng mga bayani, principally para sa mga sundalo yan Kasi yan itinayo pagkatapos ng gera. Kagaya rin sa Amerika, walang makakatanggi na si Marcos kasama ng mga sundalo napunta sa Bataan, na kulong sa Campo Donel at nakulong sa Fort Santiago. Yun siguro, hindi maaaring itanggi yun. Back then, Mendoza is one of the lawyers who filed the case before the Supreme Court to allow the ailing Marcos to return to the country. The court denied the petition, saying Marcos' return is a threat to the national security. Mendoza adds that it would be better if Marcos is allowed the said burial because it will help in uniting the country. He argues that if the Filipinos have forgiven the Japanese for the crimes committed during the Second World War, why then could it not be done for the martial law era? Itong mga nagre-reklamo, kung gusto nilang makalimutan na si Marcos, dapat ipalibing na nga. Tanong ko sa iyo, sino ang natatandaan mong nakalibing na presidente sa libingan ng bayani? Meron ka bang natatandaan? Oppositors to Marcos' burial previously stated that burying the former president there will not result in healing and reconciliation. Hindi kailanman dapat magkaroon ng healing and reconciliation hanggat hindi inaamin ng mga Marcoses na may nangyaring plunder at may nangyaring human rights violations noong panahon ng martial law. Sa isang bayan po kung saan sa panahon ni Marcos marami ang dinukot, marami ang sinaktan, marami ang pinaslang. Ang panawagan po ng sambayanan ngayon ay hindi isang pagbubunyi, hindi isang paghahabol para sa paglilibing sa isang diktador sa libingan ng mga bayani. Ang hinahanap po natin mga kapatid ngayon at ipinapakiusap na maintindihan ng mga kababayan natin ay ang katarungan na hanggang ngayon ay hindi nakakamtan ng maraming biktima ng diktadurya, ng napakaraming ama at ina na patuloy na naghahanap ngayon ng kanilang anak, ng maraming anak na hanggang ngayon umiiyak dahil nawawala ang kanilang ama at ina. Mga kasama at mga kababayan, sang mainit at maalab na pagbati sa inyo lahat. Intindihin na lang ho natin yung ating mga kababayang matatanda na akala nila bayani nga to si Marcos. Pero isa ko sa kilusang paggawa na naging bahagi ng biktima nitong si Marcos. Kailanman hindi naging bayani para sa mga manggagawa at mamamayang Pilipino itong si Marcos, sapagkat marami siyang pinakulong, pinaaresto, hindi lamang sa hanay na kilusang paggawa, kundi sa marami nating mga kababayan na binulok sa bilungguan at tinorture at pinatay. Paano magiging bayani ang isang anti-mamamayang tulad ni Ginoong Marcos? Marahil mas akma na lamang na iwanag sa batak itong si Marcos, panatiliin sa kanyang musilyo, sapagkat para sa maraming mamayang Pilipino, isang taksil at hindi bayani si Ginoong Marcos. Yan po ang dahilan kung bakit nandito ang malaking bagdan ng ating mga kababayan upang tiyakin na hindi matiklarang bayani ng mamamayang Pilipino, upang hindi baliktarin ang mga kaganapan sa kasaysayan ng ating bayan na si Marcos ay tinuring na parang si Hitler, diktador at tuta ng imperialista Amerikano. Yan po ang tunay na kasaysayan at tunay na nangyari sa ating bayan noong panahon ng diktadurang Estados Unidos Marcos. Marcos is no hero. Marcos was a tyrant. Anumang parangal, hindi dapat bigyan.
Paano ngayon ay ininibing at itatanghal na bayani ang isang pusakal na kaaway ng bayan? Anong mensahe itong ipinararating sa ating kabataan na sa Pilipinas, kahit sa kriminal, kung presidente naman, wait lang po! Wait lang po! Samahan mo iburado sa pambansang sementeryo. Paano mag-move on kung hindi imubigan ang kasinungalingan kung ipinagkakait yung katarungan sa bayang inapit pinagsamantalahan? Ilipin na batay? Oo naman! Tubong batak! Baon sa batak! Pero hindi kami papayag. Paglalaban namin na wag isama sa hukay ni Marcos ang mga aral, kasaysayan, ang katotohanan at dangal nitong ating inang bayan. Marcos is no hero! Marcos was a tyrant! Anumang parangal, hindi dapat bigyan! No hero! Marcos was a tyrant! Anumang parangal, hindi dapat bigyan! Marcos is no hero! Marcos was a tyrant! Anumang parangal, hindi dapat bigyan! Marcos! Hitler! Diktador! Tuta! Marcos! Hitler! Diktador! Tuta! Marcos! Hitler! Diktador! kundi sa marami nating mga kababayan na pinulok sa pinungkuhan at pinorkul at pinatay. Paano magiging bayani at isa na ating mamamayang ulat ni Ginoong Marcos? Marahil, basta manalaman na iwanan sa bayan ito si Marcos at pilit sa kanyang musulyo at kataas ng mamamayang Pilipino sa taksil at bayani si Ginoong Marcos. Bayani ang mamamayang Pilipino upang ipagparin ang mga kaganapan sa kasaysayan ng ating bayan na si Marcos ay gawin para sa Hitler, sa ating bayan ng panahon ng diktadurang Estados Unidos Marcos. Kaya huwag po natin pagtitiran na gawin isang bayani at sa peking bayani. Hindi ito bayani ng mamamayang Pilipino. Kaya ang palaman ang dapat maibig na tinatawag na himbingan ng mga bayani na kung saan tunay na naglingkod para sa mamayan ng mga nakikilingan. At hindi ang isang tulad ni Marcos na kapilitan. Siya ay Pilipin, kalibigan ng mga bayani. Kaya nga po, ang nandito ngayon sa Costa Suprema, kasama ay kapitan ang bisita ng kanilang desisyon at panawagan ng mas makarangay mga mamamayan na dapat pinipigalan sa loob at hindi dahil sa pagbibigan ng mga bayani itong si Marcos. Hindi tunay na bayani at naninipigan kami sa kasaysayan sa ating hanay. Malinaw pa yung kasaysayan na kung saan may pagkaglibo ng mga lider at mga organisador ang inaresto ni Marcos noong 1982 na kung saan kasama dyan si Patrick Hildebrand at si Ginoong Olalia na nakulong ng pahalang. Kaya mga kasama sa kababayan, mahalaga ang ating pagkilos na ito upang i-registro hindi lamang sa ating bayan kundi sa daigdig, malinaw na si Marcos